Diyos at ating pumuksan ang ating mga Biblia sa Exodus chapter 4, verse 1 hanggang 5. Ating pong babasahin. At si Moses ay sumagot at nagsabi, "Datapwat narito, hindi nila paniniwalaan ako. Nididinggin ang aking tinig sapagkat kanilang sasabihin, ang Panginoon ay hindi napakita sa iyo." At sinabi sa kanya ng Panginoon, "Ano yung nasa iyong kamay?" At kanyang sinabi, "Isang tungkod." At kanyang sinabi, "Ihagis sa lupa." At kanyang inihagis sa lupa at naging isang ahas. At si Moses ay tumakas sa harap ng ahas. At sinabi ng Panginoon kay Moses, "Iunat mo ang iyong kamay at sunggaban mo sa buntot." At kanyang iunat ang kanyang kamay at kanyang hinawakan at naging isang tungkod sa kanyang kamay. 5. Upang sila'y maniwala na ang Diyos ng iyong mga magulang, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob ay napakita sa iyo. Purihin ng Diyos! Sino ang inspired? Dapat inspired tayo, di ba? Lalo ngayon, araw ng linggo, araw ng pagpapala ng ating Panginoon. So, dito sa ating pag-aaral ngayong umaga, it's all about the life of Moses. Ano po? At ito po ay pamamagatan nating what is in your hand? What is in your hand? Ano ba ang nasa iyong mga kamay? Ano ang purpose ng ating mga kamay? So when God called Moses, He gives excuses. So nakita natin dito, nung tinawag ng Panginoon, si Moses upang subuin at para magpalaya sa mga Israelita, ay nagkaroon siya ng maraming mga excuses sa harapan ng ating Panginoon. Ano ba ang mga bagay na ito? Bakit ba ang isang tao, isang mananampalataya, kapag ikaw ay inutusan, ano ang nagiging dahilan kung bakit tayo ay nagkakaroon ng mga kadahilanan, excuses, na ayaw mong sumulong, ayaw mong sumunod? Ano ba sa kaloob-looban mo? Kung bakit hindi natin nasusunod? Kung bakit meron tayong mga reason sa ating mga sarili? So dito sa buhay ni Moses, sinasabi nga na sa pakikipag-usap niya sa ating Panginoon, iniisip niya he feels unworthy, hindi siya karapat-dapat. Iniisip niya marahil siya ay kulang sa lakas ng loob, kaalaman. Para bang iniisip niya, ako isang makasalanan. Paano ako makapagsasalita sa harapan ng matataas na tao? Paano ko masasabi ang iyong pangalan? So sabi nga, he do not know God's name. Even ang pangalan ng ating Panginoon ay, alam ko lang ang pangalan, pero yung kaloob-looban, kung anong nakapaloob sa kapangyarihan ng bilang Diyos, hindi ko alam kung paano ko ma-explain sa kanila. Walang nakakita kung sasabihin ko bang ang Diyos ang nagsalita sa akin, walang witness. Sabi nga, no? Kaya nga sa buhay natin napakahalaga, kilala mo ba ang sarili mo? Hindi mo nakikita kung hanggang saan ang kapasidad na kakayanan mo, no? Kaya napakahalaga ang tinatawag na self-mastery. Yung dapat alam mo ang sarili mo, ano ang mga kahinaan mo, ano ang mga bagay na para bang doon ka magiging successful sa gagawin mo, or kailang napaka-importante ang tinatawag na self-awareness, no? Yung sarili natin, hanggang saan ba ang kapasidad mo, or kaya mo bang kontrolin ang sarili mo during the time ng mga temptation? Dapat nakikita mo, nalalaman mo ang sarili mo, no? Sabi nga, because dahil ang buhay natin ay is a choice. Ito ay pagpili. Alam mo kung paano mo piliin ang tama sa mali, ang mabuti sa masama. The moment you want to change,
nangyayari, di ba? Kasi ikaw ang magdidesisyon. Ikaw ang gagawa, ikaw ang gagalaw. Kagaya nung pinagagawa ng ating Panginoon kay Moses. So, pinipilit niya sa sarili niya na hindi niya kaya. Bakit? Dahil sa buhay ni Moses, nung siya ay nasa wilderness, natutunan na niya na siya ay mabuhay sa kawalan. Bagamat lumaki siya doon sa buhay ng sa palasyo, ay nung after 40 years na siya ay napunta sa ilang, ay para bang lahat ng kanyang karunungan, katanyagan, ay nawalang lahat yun. Ibinaba siya ng Panginoon hanggang sa makita niya ang kanyang sarili na para bang kulang na ang aking kaalaman. Hindi ba? Kapag ang isang tao ay hindi na nag-aaral, kapag may mga tinanong ka na sa isang leksyon, hindi mo na alam kahit na napag-aralan mo yon. Nagiging mapurol, sabi nga. So ito yung nagiging isang rason ni Moses kung bakit nangyayari ang kanyang mga rason sa harapan ng ating Panginoon. No? Pero, ang Panginoon ay talagang nag-i-insist kay Moses. At si Moses naman ay naroon naman kanyang agam-agam at pipilit na ayaw niya dahil natatakot siya. Dahil marahil ay naandun ang mga rejection. Pero sabi nga sa buhay natin, laging may choice eh. Choice mong sumunod o choice mo na huwag sumunod. Pero kapag ikaw ay sumunod, makikita mo ang bawat senaryo ng buhay mo. Kung hindi ka susunod, makikita mo muli ang isang senaryo ng buhay na pwedeng mangyari. So dapat ang buhay natin laging tinitimbang. No? Kagaya natin sa buhay natin ngayon, sa pang-araw-araw natin ginagawa. If you want to change, gusto mo mabago, mangyayari. Bakit ang isang tao kapag, kasi sabi nga, it is a decision, di ba? Ang isang tao na kapag sinabihang sobrang mataba, at pag hindi ka nagbago, hindi mo inayos ang iyong diet, ikaw ay mamamatay. So, ano ang gagawin ng isang tao na sinabihan ng isang doktor? Dahil sa takot, magkakaroon siya ng desisyon na ayusin ang kanyang diet. Why? Dahil sa buhay niya, takot siyang mamatay. So, susunod siya. No? Magkakaroon siya ng changes because of that decision. Ganun din sa buhay natin bilang isang mga mananampalataya. Lagi natin tingnan ang bawat pangyayari. Ano ba ang magiging outcome ng mga bagay nito? So, dito, sinabi ni Moses sa ating Panginoon, he feels unworthy, or he do not know God's name, or people may not believe him. Maaaring hindi maniniwala sa akin. Ano bang kakayanan ko para sabihin na ako'y sinuko ng Diyos para palayain kayo? Or pag gumanap siya kay Farao, ako ay pinadala dito ng Panginoon para ilabas. Ano ang magiging pruweba mo para mapaniwala mo kami na sinuko ka nga ng Diyos? Hindi ba? So, isang bagay ang napakaganda sa ating Panginoon. Ang Diyos, lagi siya nag-i-insist sa atin. Halimbawa, sa mga bagay natin na papakinggan, mga sermon, salita ng Diyos, paalala ng Panginoon sa ating buhay. Diba, kalimitan, nire-reject din natin. Pinipili lang natin sa ating mga napapakinggan ang gusto natin sundin. Why? Dahil meron tayong free will. Pero, lagi mong isipin, kung ito ay mga paalala ng Panginoon sa atin, at makapagpapalakas sa atin, then go ikaw. Dahil, ito ay isang bagay na gustong-gusto ng Panginoon na gawin mo bilang anak ng Diyos. So, dito nakita natin kung paano ang bawat desisyon ay nakabase sa ating pinanghahawakan. Ano ba ang nasa kamay mo? It's a kind of authority. Ikaw ang may hawak ng buhay mo. Ikaw ang may sariling desisyon kung paano mo mapapabuti, mapapaayos, or makakasama ang pwedeng mangyari sa buhay mo. So dito, pag-aaralan natin, sabi nga, Moses
held his personality in his hand, or the authority. Kaya nga tinanong ng Panginoon, anong sabi ng Diyos sa kanya? Sinabi sa kanya ng Panginoon, ano ba yung nasa kamay mo? Tungkod. It's a rod. Ano ba ang tungkod? Ano ba yung purpose ng tungkod kay Moses? Ito yung nag-a-identify sa kanya na siya ay isang shepherd, na siya ay isang tagapagpastol ng mga tupa. Ito ay ginagamit para makapagtaboy or para paluin, i-disiplina kanyang mga inaalagaan. At dito siya nakilala nung siya ay naandun sa ilang. No? Dahil sama siya dumako, dala-dala niya ang tungkod na yun. Ang tungkod na ito ay walang buhay. Ang tungkod na ito ay para bang, sabi niya, it's just a stick. It's a rod. Pero, ang bagay na ito ay dito nagsimula ang Panginoon kung paano ipinakita ng Diyos ang kapangyarihan niya. Hindi ba? Kaya sabi, he held a stick. At dito, he depended on the rod every day he lived. Di ba tayo, kapag hindi natin masyadong kilala ang pangalan ng isang tao, at kapag meron na tayo isang identification na nakikilala patungkol sa kanya, naaalala na natin, nabivisualize na natin sa ating kaisipan. Kapag sinabi, kilala mo ba yung si brother o si sister ganito? Anong pangalan? Pag sinabi yung pangalan, hindi eh. Yung kulot, yung laging nakapusod. So, pag dumating doon, lagi siyang halimbawa, mahaba ang damit. So, na-identify mo na, nabivisualize mo na. So, parang gano'n si Moses. Doon siya na-identify sa kanyang tungkod na everyday dala-dala niya yun. Parang ikaw, everyday dala-dala mo ang cellphone mo. Diyan ka na-identify na kahit saan ka maupo, gusto mo laging naka-cellphone. So, na-identify ka sa ganang bagay. Pero dito, sabi nga, sa buhay natin, makita natin kung paano ay nakipagtalo ang Panginoon sa Kanya. Dahil gusto ng Diyos na siya ay makasunod. Minsan, ayaw kasi natin mag-try sa inuutos sa atin. Sa mga sinasabi sa atin. Bakit? Iniisip natin. Ako ang may desisyon. Sarili ko to. Pero kung alam natin na ito ay makabubuti at ito ay isang bagay na yung nag-uutos sa'yo ay may authority. Di ba? Sa ayaw sa gusto mo, susunod ka. Kapag ang boss mo nag-utos sa'yo kahit ayaw mo, gagawin mo. Pero sabi nga, marami sa atin, lalo pagdating sa spiritual na buhay natin, we do not want to try. Sumamba po kayo, umattend po kayo, dumalo po kayo para sa ating pagdating spiritual. Yung ating spiritual is very willing, pero yung physical, maraming reason, hindi ba? So, dito nagkakaroon ng battle. Kaya ang nangyayari is nananalo lagi ang ating flesh. Kaya hindi natutupad yung kagustuhan ng Panginoon na ikaw ay lumago. Kasi you don't want to try. Ayaw mo sumubo. Ayaw mong subukan because you do not want to be rejected minsan. Yung kagaya ni Moses, ayaw mong sumunod dahil natatakot siya na ma-reject. Sino na dito ang nakaranas ng rejection? Yung minsan nag-offer ka ng isang bagay, paninda, halimbawa natin paninda, nag-offer ka pero hindi pinili. Sabi, ayoko niyan, hindi ako kumakain yan eh. Di ba para bang nagkaroon ka ng rejection, na naranasan mo rejection, na para bang, hindi pala ito isang bagay na makaka-convince sa kanya. Kaibigan ko pa naman, ayaw niyang kumuha. Makatulong man lang. Parang gano'n, di ba? Sa susunod, hindi ka na mag-o-offer sa kanya. Dahil natatakot ka na about rejection. So yan ang isang problema natin minsan, the fear of rejection. Ito yung isang naramdaman ni Moses sa kanyang buhay. Natatakot siya, baka mamaya ay ma-reject lang ang kanyang mga sasabihin doon. Tayo minsan, hindi ba? Sa pagsasalita natin, ikaw ang mag-share ka ng salita na yun. Mamaya hindi ako karapat-dapat. Kasi yung buhay ko
parang hindi naman angkop dun sa sasabihin ko. Ang dami nating reason. Bakit? Dahil iniisip natin ang ating sarili. Hindi natin iniisip kung paano kagagamitin ng Panginoon na makakapag-inspire sa buhay ng bawat isa. We focus more on ourselves. Ganon ang nangyari kay Moses. Pero hindi mo ba alam na baka mamaya, kaya ka sinabihan ng Panginoon na mag-share ka ng salita ng Diyos is because baka merong isang tao sa kalipunan na yon na magsasabi ka, mag-share ka, magte-testimony ka ng buhay mo na naando na pala sa bingit ng kamatayan, naando na pala siya sa isang bagay na wala na siyang hope. At dahil narinig ang iyong testimony, ang salita mo, doon nagbago ang kanyang pananaw. So that's the Word of God works. So hindi sa sarili natin. Kasi kung we focus more on ourselves, lahat tayo hindi karapat-dapat. Lahat tayo ay hindi sapat para sabihin na perfect ang buhay natin para tayo magsalita dito. Kaya nga sinasabi, lahat ay binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon. Ma-share ano bang karanasan mo sa buhay bilang isang Kristiyano. Ibahagi mo dahil baka yung karanasan mo ay isang bagay na nararanasan din ng ilan sa kapwa natin dito na makapagbibigay inspirasyon sa bawat isa. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon kay Moses. So we do not want to try. Hindi ikaw ang magliligtas. Hindi ikaw ang bibigay ng lakas sa kanila. Gagamitin ka lang ng Panginoon. Huwag natin sabihin na hindi ako worthy. Kasi ang dami kong pagkukulang, ang dami kong kasalanan, hindi ako karapat-dapat. No! Bakit kasi sinabihan ng Panginoon, lahat tayo hindi karapat-dapat, pero sabi ng Panginoon, gagamitin kita. Lahat ng mga account sa Bible ng mga ginamit ng Panginoon, lahat yun, hindi perfect. Lahat yun ay hindi karapat-dapat. Pero ginamit yun sa kahinaan nila, ginamit ng Panginoon ang kalakasan niya. At yun ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Ang mahamon ng ating mga buhay spiritual. No? Huwag tayo matakot sa tinatawag na fear of rejection. Dahil never na Panginoon, ang kanyang mga salita ay mauuwi into void. Or ang mga salita ng Diyos na lalabas sa bibig mo ay mawawala ng kabuluhan. Dahil ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. So, sabi dito, sa buhay na pinag-uusapan natin patungkol kay Moses, na makikipag-battle siya about sa kanyang paninindigan na hindi niya kaya makipagsalita sa harap ng Panginoon. Why? Because we consider more on ourselves. Nakafocus tayo, ang dami kong kasalanan, ang dami kong bagay na pinangahawakan, may unforgiveness pa sa heart ko. So, ang lahat ng mga ito, sabi nga, it's Satan's business for us to believe into lie. Hindi yung purpose ng nakaaway sa buhay natin, maniwala ka dun sa kasinungalingan niya. Hoy, tatayo-tayo ka dyan, di ka makarapat-dapat, magsasalita ka dyan, magpapagalit ka dyan, ang dami mo nga kasalanan, ang buhay mo nga, hindi naman ganon, hindi ka naman perfect ha. Di ba ganon ang kaaway? Doon tayo more nakafocus sa mga pinugulong ng kaaway. Kaya sa halip na tayo ay lumago, sa halip na tayo ay makamove, na tumaas ang level ng ating faith, nananatili tayo sa pagiging bansot natin. Nananatili tayo doon sa point ng buhay natin na hanggang nagiging na lamang tayong hearer and not doer. Pero ang gusto ng Panginoon, ang lahat sa atin maggamit ng Panginoon. Kung ano ang naging karanasan mo, share it! Sabi nga, gamitin mo. Dahil lahat ng mga tao, ang dami-dami nilang mga karanasan sa buhay na hindi nila kaya o hindi nila alam paano sila maka-overcome. Unless merong gagamitin ng Diyos para makapag-inspire sa kanila. No? So, huwag tayong maniwala sa anumang bagay na binubulong ng kaaway sa atin. Ang dami nating reklamo, hindi ba? Ang dami nating mga kritisismo, mahilig tayo sa mga ganung bagay, mas mabilis tayo magkaroon ng mga critics. Or pag may mga ino-offer, marami tayong mga reklamo. Pero ang sabi niya, isa lang bagay ang sigurado. Ang sabi doon, sa isang nabasa ko, yung taong marami
isa lang ang sigurado. Ito ang taong kukunti lang ang ginagawa. Kasi hindi busy ang kanyang buhay. Busy ang kanyang kaisipan sa lahat ng kanyang mga nakikita. So, ang tendency is to criticize, para magreklamo. No? So, tayo bilang isang mananampalataya, hindi tayo doon hinuhubog ng Panginoon. Ang Diyos, nais ng Panginoon na tayo ay ma-convert ang ating spiritual, ang ating physical, ang ating pagkatao, personalidad, kagaya ni Kristo. No? Na tayo ay nagliliwanag. So sabi nga, dito sa ating pag-aaral, sa mga bagay na ating pinangahawakan, minsan nilalason natin. Kasi iniisip natin, para bang hindi ka pa naka-move on sa lahat ng mga experiences mo sa buhay, para bang paulit-ulit, pabalik-balik sa iyong kaisipan. Ang sakit, minsan kasi yung mga trauma natin, yung mga childhood traumas ng ating buhay, kapag hanggang ngayon hindi mo siya nadideal, nakatali ka pa rin doon. No? Nakatali ka pa rin doon. So ang sabi ng isang encourager, sabi niya, kailangan ay ma-deal mo ang traumas mo na ito sa buhay mo. Bawa isang bagay na nangyari sa iyo sa buhay mo. Ang sabi niya, ako naging karanasan ko na talagang ginagaling ako mag-aral, ginagawa ko lahat na para makapagbigay please sa aking magulang. Pero sabi niya, never kong narinig sa magulang ko na, very good ka, anak. Well done, anak. Ang galing-galing mo. Never kong narinig yun sa aking magulang. Na minsan naman nagkamali. Parang ang laki-laki na kasalanan ko. Pero lahat ng ginagawa ko sa aking buhay, parang sila ma-please. So, dala-dala ko yun hanggang sa ako'y lumaki. Hanggang sa ako ay nagkaisip na, at nakita ko na, nung nag-mature na ako, sabi niya, na-realize ko, bakit parang hindi pa rin ako nakakaraya doon? Kaya sa halip na maging mas malapit ako sa magulang ko, parang laging merong gap, parang laging merong bagay na nakahadlang, although na andun yung respect ko sa kanila. Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa rin narinig sa kanila, nakapasa na siya, never ko narinig sa kanila, congratulations, anak, ang galing mo. Para bang ang ginagawa ko lagi ay kulang pa at hindi pa sapat sa kanila. Pero alam mo, sabi niya, nung kilala ko ang Panginoon, ako mismo ay hinil ko ang sarili ko. Dapat pala, ang bawat isa sa atin, deal natin yung mga traumas natin nang tayo ay maliit pa lang or may mga bagay kang nakaranasan na hanggang ngayon, kapag bumabalik yun, parang pwede mong may galit, yung hiya, or ano pa mang bagay na dapat ma-deal sa buhay mo. Sabi niya, ang ginawa ko lang is, kinausap ko sarili ko. Pumunta ako sa isang kwarto, nakipag-usap ako sa Panginoon, at dinil ko ang sarili ko. At sinabi ko, sabi niya, deserve mo lahat ng bagay. Alam mo, deserve mo lahat ng bagay na accomplishments mo. Ngayon, ako mismo magsasabi sa'yo, kinakausap niya sarili niya, ako mismo magsasabi sa'yo, congratulations! Nakapasa ka sa lahat ng mga tests mo sa buhay. At very good ka. At talagang sinabi niya sa sarili niya na, thank you, Lord. Pinalaya mo ako ngayon. Siya mismo ang nag-comment sa kanyang sarili na hindi niya narinig sa kanyang magulang. Kaya, kung sino ka ngayon, ano ka ngayon bilang isang Kristiyano, deserve mo ba? Deserve mo ba pagiging Kristiyano? Hindi niyo deserve? Kung bakit kayo naging Christian ngayon? Hindi kayo masaya? Deserve mo kung bakit ka nakakilala sa Panginoon. Kasi kung hindi mo nakilala ang Panginoon, marahil isa ka dyan na sa sanlibutan na ang buhay ay pabanjing-banjing lang. Tap nga po natin ang ating mga sarili, sasabihin natin, deserve! 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 Deserve mo maging Kristiyano. Amen? Deserve mo na minahal ka ng Panginoon. Hindi ka sinukuan ng Diyos. At yun ang gustong iparating ng Panginoon kay Moses. So sabi nga, kailangan makalaya tayo. Etong isang narinig yun sa akin siguro minsan, di ba? Ito kapag ginawa ka natin ng
10 seconds, kaya kong hawakan. Kung mga 10 minutes na siya na nakaganito ako, medyo mangangalay na ako. Kung mga 1 hour, 2 hours, 5 hours, hindi mababago ang bigat ng tubig na nasa loob, pero ang tendency nito is maibababa ko na siya. Hindi na makakaya ng aking kamay. Because sa ngalay, para bang kahit na yan lang yung bigat, parang sobrang bumibigat ang pakiramdam mo. Bakit? Ganon tayo minsan. Hindi pag-uusapan kung gaano kalaki yung ginawang mali ng kapwa mo sa'yo. Yung ikaw ay siniraan, pinersecute, yung ikaw ay nakaranas ng kung ano-anong mga panlalait ng kapwa mo. At lagi mong pinangahawakan hanggang ngayon, bumibigat yun sa ating puso. Na minsan din na natin makakaya, kaya hindi tayo nakakalaya. So, kailangan makalaya ka. No? Sabi nga, kailangan makalaya tayo sa ating mga dinadala. And the key is forgiveness. Kailangan you have to let go. Magpalayain mo na ang sarili mo para makasunod ka. Para magkaroon ka ng freedom sa buhay mo. At makikita mo, sabi nga, kapag ikaw ay nag-forgive, hindi siya ang pinalaya mo, ikaw sa sarili mo mismo ang pinalaya ng Diyos. Mararanasan mo ang kagaanan ng buhay at doon makikita mo kung paano ang Panginoon ay kikilos sa iyo na may tunay na pagpapala at mararanasan mo ang magagandang plano ng Diyos sa buhay mo. Sabi nga, God brought you here to teach you and mold you. Dinala ka dito ng Panginoon para turuan. Hindi para magrebelde, hindi para magkritisismo, hindi para magreklamo. Dinala tayo sa isang lugar ng Panginoon para magkaisa ang ating mga espiritu na walang ibang itataas ang Panginoon lang. At lagi natin isipin, nobody is perfect. Iisa lang ang perfect. Ang siya natin sinasamba. So, to mold us, mag-mold ang ating mga character. Hindi ang anumang bagay, estado ng buhay natin, no. Kung sino tayo, no. Ang Panginoon lang. No? Lagi natin maririnig at lagi natin naririnig yan. Dahil, ang sabi nga, walang kwenta ang pagiging Kristiyano mo kung hindi ka nababago. Walang kwenta ang pagiging paglilingkod mo kung lahat ng mga character mo, hindi mo isinusuko sa Panginoon na hindi ka dapat sa harapan ng Diyos. Dapat may nababago sa buhay natin. Kagaya ni Moses. So, talagang dinungkal ng Panginoon, ano ba ang nasa loob at kaloob-looban ng puso ni Moses? No? Sabi, takot kasi tayo sa mga failures. Takot tayo sa mga karanasan. Baka mamaya baka maging yung mga failures sa buhay mo. Natatakot tayo minsan. Pero sabi nga, you must face your failures. Things that are ashamed of. Mga bagay na parang kinakatakutan natin. Okay lang. Okay lang makakaranas tayo ng mga failures sa buhay natin. No? Okay lang na makaranas ng mga bagay na nakikita natin kung paano ang Panginoon ay nagtuturo sa atin para tayo lumakas. Dahil ang sabi ng Panginoon, sa bawat kahinaan ng buhay natin, palalakasin tayo ng Panginoon. No? Doon tayo ididil ng ating Diyos sa buhay. So, every problem depends on how you react on it. Sa bawat problema, depende lang kung paano ka mag-react. May mga Kristiyano or mga tao na sa maliliit na mga problema, ang laking dealings na ng reaction nila. Meron namang napakabigat na ang dala-dala niya, pero parang napakagaan lang. Anong pagkakaiba nun? Maybe yung isa, meron siyang Diyos na kinikilala na talagang alam niya na merong taga-resolba. Yung isa naman is yung maliit na problema, pero sa tingin niya is napakabigat na. Hindi niya kaya dahil sinusolve lang niya sa sarili niya, hindi galing sa Panginoon.
So napakahalaga sa buhay natin, no? Napakahalaga sa buhay natin yung pakiramdam, yung mga bagay na makita mo, ang Panginoon lang talaga ang pwede makapagbigay sa iyo ng matibay na solusyon bilang isang mananampalataya. Dahil lang, sabi nga, sa bawat reaction natin, doon natin nakikita kung paano ka, nakikita mo, ikaw nga ba isang mature Christian? Sabi, yung isang mayaman na nalugi ng milyon, ay parang walang ang pakiramdam ng isang simpleng tao na nalugi ng thousands. Parang walang ang pakiramdam nila na merong nawala sa kanila. Ang pinagkaiba lang is milyon, dahil siyempre mayaman siya. Ikaw, thousands ang nawala sa'yo dahil yun ang level ng buhay mo. Pero yung pakiramdam, pareho lang. Pareho lang ang pakiramdam nun. Hindi natin pwede sabihin, ay, oo nga, ako konti lang, ikaw million, syempre, ayun ang kakayanan niya. Pero, how do you deal on that kind of situation? Paano mo siya dinideal? Kung ikaw ay may Diyos, no? Paano mo ito isinusuko sa Panginoon? Na ang Diyos ang katuwang mo para ang lahat ng ito ay iyong mapaglampasan or malagpasan sa buhay mo. Gaya ng sinasabi natin dito, lahat some of our feelings, maybe good or evil, anger, sin, unforgiveness, even sorrows, na pilit nating kinikimkim, na hindi natin alam, di ko pa pala nakalaya. Humingiti ka lang pala, pero ang dami mo pa pala mga nakatago na talagang yung pinangahawakan. Dapat makalaya ka doon, no? Sa sinasabi ng Diyos, para ikaw ay magamit niya freely sa harapan ng Panginoon. All these things, whether good or bad. So identify you and control your lives. So ikaw ang may kakayanan mag-control sa buhay mo. At kanino mo ba ito ilalagak? Dapat bilang isang Kristiyano sa Panginoon. So we come to depend on the things we hold on in our hands. So kailangan, pakawalan mo. Taas mo sa Panginoon at ang Diyos ang bahala dito. Amen! Number 2 is Moses held his problem in his hand. Minsan kapag may mga problema tayo mismo ang nag-resolve, tayo na rin ang nag-iisip kung paano ko ba ito magawa? Paano ba ito? Ano ba pwede kong gawin? Na hindi mo muna na unang ipag-pray para sa solusyon ng mga bagay nito. Nakita mo lagi, mayroong pagkakayanan, kaalaman, may minasira sa'yo, ay, kaya ko lang bumili nito, bibilhin ko na lang. Parang ganon. Hindi mo muna inisip kung, tama ba ito, Lord? Humingi ka muna ng karunungan. Sabi nga, lagi kong timpangin ang bawat pwede magiging outcome, no? Or, kung may kakayanan na pwede pa, bakit hindi? Dahil ang Panginoon, laging merong solusyon. Diba? Nung nagkamali si Adan at saka si Eva, sinabi ba agad ng Panginoon na mamatay ka na lang at gawin na lang ako ng panibagong Adan at Eva? I-disappear ko na lang kayo? No. Sa bawat bagay na nangyayari sa buhay natin, ang Panginoon na matalino, lagi siyang may ginagawang kaparaanan para maresolbahan ang lahat ng mga bagay sa karanasan natin sa buhay. Kaya nga sinabi ng Panginoon, what is in your hand? Ano ba nasa kamay mo, Moses? Tungkod. Tungkod yan, pero pwede magkaroon niya ng buhay. Kung ipagkakatiwala mo sa akin. Ano bang nasa kamay mo? Ano bang hawak mo? Ang iyong prinsipyo, ang iyong anumang bagay na pinaninindigan mo sa buhay mo. Pero kung lahat ng yan, inilalagat mo sa Panginoon, kasama mo ang Diyos, para ikaw ay samahan, mahubog, at makita mo ang mga plano ng Diyos. Sabi nga, some people cannot worship because they are filled with bitterness. Diyan tayo minsan, no? Minsan hindi na tayo makakanta, hindi tayo makapalakpak, hindi tayo makataas ng kamay. It is because may pumipigil.
naman maganda o hindi ka naman okay para pumalakpak ka, di ba malungkot ka? So, yan ang mga bagay na ating nakikita at nararamdaman sa buhay natin. Or some are self-righteous. Others hindered because they think they are the best. Filled with pride over their accomplishments. No? Ang ilan ay puno-puno ng pride dahil sa dami ng kanilang mga accomplishments, sa dami ng kanilang mga mataas na estado ng buhay nila, ang tingin nila sa sarili nila, perfect sila. Hindi sila nagkakamali. Sabi nga, you know, if you're a person na perfectionist, ikaw ang nagtutulong sa sarili mo para hindi ka maging masaya. Ang taong perfectionist ay malungkot. Malungkuting tao. No? Malungkuting tao. So, perfectionists, assure yourself you want to hit it all. Gusto mo, lahat ng tinatry mo, dapat, ayos. Dapat walang rejection. Dapat ito lahat. Dapat okay lahat yan. So sabi nga, ikaw nagtuturo sa sarili mo para hindi ka maging masaya. Kasi kapag nagkaroon ka ng failures, mga bagay na disappointments, parang tinakluban ka na ng mundo because of that perfection in yourself. No? Sabi nga, if perfection is your problem, kailangan napakalaking bagay na i-fix ang sarili mo. Sabi, it's okay. Okay lang na magkamali. It's okay not to win. Kung ikaw man ay nakipag-contest or anong bagay na iyong sinalihan at hindi ka nanalo, it's okay. Lahat yan ay may mga purpose. No? It's okay to make mistakes. Kasi hindi naman tayo perfect. Dahil sa mga mistakes natin, may mga learnings. Okay lahat yun. Doon tayo nagmamature, doon tayo pinatatatag. It's okay na to get in the first time. Nag-apply ka ng trabaho at hindi ka tinanggap. Nag-apply ka ng trabaho ulit, hindi ka tinanggap. It's okay. Hindi yung nakatapusan ng mundo mo. Hindi ibig sabihin na hindi ka fit to work. May mga bagay na tinuturo ang Panginoon. Okay lang lahat mag-try and try and try habang ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon. Yun ang gusto ng Diyos. So sabi nga, it's okay as long as you tried. Okay lang. Hindi ka pumasa, it's okay. No worries. Kasi kung perfectionist, ba't ang baba ng mga grades mo, ha? Di ba? Mga ganun. Dapat, ito yun, dapat mataasan mo yung top 1, dapat ganito. Yan ang mga bagay na nag-i-aim ka lagi dahil gusto mo, lahat matataas, lahat ayos. Pero hindi yan ang gusto ng Panginoon sa atin. No? Ang gusto ng Panginoon sa atin ay makitaan tayo ng kababaang loob sa Kanyang harapan. No? Lagi natin tandaan, wala kang makikitang taong successful na hindi nagkamali. Lahat yun, dumaan ng mga failures sa buhay. Maraming failures, maraming learnings. Maraming mga bagay kang matututunan. Dahil talagang yun ang mga paghahamon sa ating mga buhay spiritual para tumatag tayo. Kaya napakahalaga, no? Napakahalaga na ito ay ating bigyan ng pansin. Ang ating buhay, lumawak ang ating kaunawaan sa harapan ng Panginoon. At sabi nga dito, Moses held his potential in his hand. Ano bang kakayanan mo? Yung mga kamay mo, kaya mo bang magbungkal ng lupa? Yes. Naranasan mo na bang magtanim ng mga halaman? Yes. Naranasan mo na bang magtanim ng palay? Yes. Naranasan mo na bang gamitin ang iyong mga kamay para ito ay makapanakit ng kapwa mo? Sabi nga, ang lahat ng mga bagay na ibigay sa iyo ng Panginoon, sabi, ang mga kamay na ito na ginagamit mo sa pagpupuri, sa pagsamba sa Panginoon, baka yan din ang ginagamit mo para ikaw ay makagawa ng kasalanan. So, lagi nating tandaan, ang Panginoon ay lagi nagtuturo sa atin. So, what is your potential in your life? No? So, nung si Moses ay nag-object sa ating Panginoon, many miracles, maraming mga miracles, maraming mga ano yung miracles?
Himala. Yun. Maraming mga himala, no? Na ipinakita ang Panginoon para lang ma-convince niya si Moses na sumunod. Kasi tayo, sa bawat rason natin, alam mo ang Panginoon, lagi siya may option. Option 1, option 2. Lord, hindi ko kaya eh. O anak, o ito muna, dito ka. Lord, bakit hindi ko rin anak, sige, ito muna. Ganun ang Panginoon. Lagi siya may mga option dahil gustong-gusto ng Panginoon makasunod ka sa Kanya. Makasunod tayo sa Kanya. No? So, napakahalaga yan. At lagi kasi natin kasi ang sama-sama ko, Panginoon eh. Ang dami ko ng kasalanan sa harap ko, Panginoon. Dami ko ng pagkumulang ko dahil sama-sama ko. Alam mo kapatid, hindi ka masama. Mabuti ka. Kristiyano ka, anak ka ng Diyos. Nakalimutan mo lang. Niisip mo lang masama ka. Niisip mo lang dami mo ng pagkakamali, hindi ka nakatagdakan sa harapan ng Panginoon. Nakalimutan mo lang na mabuti ka. Nakalimutan mo lang. At hindi ka susubuan ng Diyos. Hanggat ikaw ay buhay, kumikilala ka sa Panginoon, hahanapin, hahatingin ka ng Panginoon. Dahil gusto ng Diyos, ang buhay mo, maging patotoo sa marami. Gusto ng Panginoon. Alam niyo ba tuwang-tuwa ang Panginoon sa buhay natin, na nag-share natin, yung mga, uy, alam mo, may ginawa ang Panginoon sa akin. May ginawa ang Panginoon sa buhay ng anak ko. May ginawa ang Panginoon sa asawa ko. May ginawa ang Panginoon. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Yung naibabahagi natin ang kabutihan ng Diyos. No? So, many miracles. Ang daming pinakita ang Panginoon sa buhay ni Moses para lamang mapatunayan na ako ang nagsubo sa iyo, I am that I am. Sabi nga, di ba? At sabi nga dito, so sa dami ng mga ito, ipinakita ng Panginoon tungkol sa tungkol niya, na sabi, ihagis mo sa lupa, naging ahas, di ba? Natakot na si Moses eh. Naging buhay yung tungkol. Sabi ng Panginoon, ano ang technique? Hawakan mo sa buntot. At sa buntot, pagkahawak niya, ora mismo, ito yung naging tungkol ulit. So, hindi pa ba yun sapat para sabihin natin na miracle ng Panginoon? Yung ikaw ay gumaling sa sakit na sinabi ng doktor ay ito yung sakit mo, hindi pa ba sapat yun para sabihin mo na ang Panginoon ay talagang mabuti sa'yo? Para ikaw ay gumikap at para ikaw ay hindi magpatuloy sa paglilingkod mo? Yung mga sitwasyon ng buhay mo na doon sa kawalan mo ay biglang may dumating sa katugunan ng pangangailangan mo, hindi pa ba sapat para sabihin mo, mabuti talaga ang Panginoon? Pero bakit lahat ng mga yon na ginawa ng Panginoon, makahimala sa buhay natin, nakakalimutan natin lahat yun kapag dumating na ulit ang isang pagsubok? Kapag sinabi lang ng Panginoon, anak, maglingkod ka, anak, sumunod ka, para bang meron tayo laging may agam-agam sa buhay natin. Kasi pinanindigan natin more, we focus more on ourselves rather than pagsunod sa Panginoon. Pero kapag ikaw ay sunod ka lang ng sunod sa Panginoon, kahit na parang hirap na hirap ka, ayaw mo, basta sumunod ka lang sa Panginoon, makikita mo, i-reveal lahat ng Panginoon, ang mga sikreto ng pagpapala sa buhay mo. Napakabuti ng Diyos. Doon mo mararanasan. Ang sinasabing, hindi mo pa pinapanalangin, natatanggap mo na. Iniisip mo pa lang, parang ang sarap kumain ng lechon. Iniisip mo pa lang, may nagpapadala na sa'yo ng lechon. Yun ang ibig sabihin, may mga koneksyon ang Panginoon sa buhay natin. So sabi nga, do not be afraid to be weak. Kasi ang hihina ako, hindi ko kaya, hindi ako marunong magsalita. Do not be afraid, lahat tayo mahina. Dine-develop yan. Nadi-develop lang yung personalidad because you follow. Because of your obedience. No? So, do not afraid to be weak. It's okay. It's okay to cry. Lalaki, ako nakakaya umiyak. It's okay. Kapag nakafocus ka sa sarili mo, nakakaya umiyak, kalalaki kung tao. Bakit? Kawalan ba sa pagiging lalaki mo kung ikaw ay umiyak? Well, sa harap ng Panginoon, nakaka-proud sa harap ng Panginoon, ang anak kong ito, napaka-macho, napakalaki ng katawan, napakatatag sa kanyang paninindigan, pero umiiyak sa harapan ko.
gusto ng Panginoon. Ang pusong wasak. Hindi pag-uusapan kung ano ang pagkatao mo. Dahil lahat dito ay tinuturo ng Panginoon. It's okay to cry. And if you're too tired, ikaw ay pagod na, too weak to hold on to God. Pagod ka na ba sa buhay? Gusto mo na bang sumuko? Andiyan lang ang Panginoon. Silapit lang ang ating hininga. Sunod-sunod ang pagsubok. Andiyan lang ang Panginoon. Hindi pa tapos ang Panginoon, i-test ang faith mo. Sabi nga, ma-excite ka sa bawat challenges ng buhay mo. Buong pamilya namin sinubok Buong pamilya namin nagkasakit. Buong pamilya namin. Talagang yun ang buhay dahil may testing lahat. And you are a Christian. It's your time para masabi mo na ang Panginoon ay great healer ng buhay mo. Panalangin mo sila lahat. Lay hands mo. Gamitin mo ang authority mo, ang kamay mo. Baka yun yung time na gusto-gustong gamitin ka ng Panginoon para tumayo at tumindig sa pananindigan bilang isang Kristiyano. And sabi mo, allow God to hold on to you. Kapag ikaw ay para bang gusto nang bumitaw sa Panginoon, sabi mo, Lord, tulungan mo ako. Huwag mo akong bitawan. Tayo minsan lang naman ang bumibitaw, di ba? Tayo lang naman kasi ang lumalayo sa Diyos Ang Panginoon nandiyan lang naman lagi Nag-aantay lang para tayo para natin sa pagtawag natin sa Kanya. Yun ang pinakamahalaga. Yung bumalik ka sa Panginoon. So sabi nga, sa dami ng mga miracles na yun, sabi nga, yung kanyang kamay, nagkaroon ng ketong, di ba? Sabi, yung tungkod. Ano pa, Lord, para masabi kong talagang may miracles. O sige, ilagay mo yung kamay mo sa sinapupunan mo, ipasok mo, at maya-maya, ilabas mo, nung nilabas na, nagkaroon ng ketong, di ba? Nagulat siya. At sabi ng Panginoon, ibalik mo ulit. Nung binalik niya, at nung nilabas siya ulit, bumalik ulit ang kanyang magandang kamay. That's another miracle. Di ba? So, sabi nga, turning water into blood. Sabi nga, kumuha ka ng tubig sa ilog, ilagay mo doon sa tuyong lupa, at ang tubig na yun ay magiging dugo. Nangyari. Di ba? Ano ba ang miracle na kailangan mo para sabihin mo, totoo ang Diyos? Ilang miracles pa ba ang kailangan ibigay sa iyo ng Panginoon para maglingkod ka ng totoo? Ilang mga pagpapala pa ba ang gusto mo? Ilang bagay pa ba ang gusto mong makamtan para sabihin mo, Lord, talaga maglilingkod na ako, magbibigay na ako para sa iyo, Panginoon. Ilang mga patunay pa ba ang kailangan patunayan sa iyo na Diyos para sabihin niyang mahal na mahal ka ng Panginoon? Kasi every time minsan na nagkakaroon na tayo ng problema, pagsubok, iniisip natin, hindi tayo mahal ng Panginoon. No! Mahal na mahal ka ng Panginoon. Dahil dyan sa mga pagsubok na yan na nararanasan mo, na andyan ang Panginoon kasama mo. Hindi ka niya pababayaan, tawagin mo lang siya. No? Tawagin mo lang ang Panginoon. At sigurado ako, lalo kung gusto mong maglingkod, abay hindi ka papauwi ng Panginoon sa Kanya. Sabi ng Panginoon, ay, gusto ko pang makita to sa presensya mo, sa presensya ko. Pagagalingin kita. Gusto kasi natin, pag sinabi natin, Lord, pagalingin mo ako, oras mismo, gagaling. Pwede pang inuubo ka ngayon nanalangin ka, gusto mo, wala na ang inuubo mo. Pwede siguro kung talaga instant healing. Pero sa panahon natin ngayon, ang Panginoon is more on nagtuturo siya sa ating mga personalidad, sa ating mga buhay. No? So, lahat, tinitingnan lang ng Diyos kung ikaw ba ay nakikinig sa Kanyang salita at ito ay pinamumuhay mo. Tinitingnan ng Panginoon kung may na-absorb ka ba o lahat ng mga napapakinggan mo ay pinalalabas mo lang, kaya hindi tayo lumalago. No? Kaya sabi nga dito, focus natin ang ating sarili sa harapan ng ating Panginoon. Ano pa ang mga miracles na pinakita ng Diyos? Diba? Yung rod na yun din yung ginamit para magbumuka yung dagat na pula. Diba? Nakakalaking miracles sa harapan ng Panginoon, sa harapan ng mga tao, para makita totoo ang Panginoon. Kayang gawin ang mga imposibleng bagay. Kasi hindi
natin malayo pa Lord ang aking pupuntahan, malayo pa ang aking lakbayin eh. Ay, yung mga kasamahan kong Kristiyano, ang dami na nilang alam. Masisipag sila. Ang layo pa. At yung mga kapwa ko mananampalataya, yung kapwa ko mga naglilingkod sa Panginoon, ang dami na nila kasisipag. At lagi silang na-attend. Lagi silang ginagamit ng Panginoon. Ako hindi pa na ko, Lord. Ang layo pa, oh. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, ay hindi ka naman dyan nagsimula, anak eh. Dito ka nagsimula, hindi ba? Malayo pa, pero malayo na pala. Malayo na pala yung nilakbay mo bilang Kristiyano. Ang iniisip ko yung doon. Pero sabi ng Panginoon, bumibilang tayo lagi sa kung saan tayo. Tingnan mo kung ano na ba, mula nung nagsimula ka, ilang himala na ba ang naranasan mo sa Panginoon? Ilang beses na bang pinrovide ng Panginoon ang mga pangangailangan mo? Ilang beses ka na bang nagkaroon ng mga failures pero lahat yung nalagpasan mo? Ilang mga sakit na ba ang nalagpasan mo hanggang ngayon buhay ka pa? Hindi pa ba sapat yun para sabihin mo sa Panginoon, Lord, salamat. Mahal niya talaga ako. Di ba worth para paglingkuran siya? Pero napakarami nating rason sa harapan ng Panginoon. Maliit na mga bagay na ating nararanasan, question natin agad sa Panginoon. Maliit na mga failures sa buhay natin, big deal sa buhay natin. Hindi na natin kayang maglingkod. Hindi na natin kayang ipagtanggol ang Panginoon. May maririnig lang tayo ng mga negatibo patungkol sa atin. Ayaw ko na maglingkod sa Panginoon. Kasi more we focus on ourselves. Sa sarili lahat tayo nakafocus. Yung pakiramdam natin. Tandaan natin ang paglilingkod hindi sa sarili natin, sa Panginoon. Kung lahat ng naglilingkod sa Panginoon, totoong para sa Diyos, walang matitisod. Walang kumigive up. Kasi nakafocus tayo lahat sa Panginoon. Lahat kaluluburan ng Diyos ang buhay. Walang mananatiling mahirap ang buhay. Kasi gusto lahat ng Panginoon pagpalain ang kanyang buhay. Kagaya ng itong buhay ni Moses, no? The truth is, malayo pa, pero malayo na nilakbay mo, kapatid, mula nung ikaw ay niligtas. Ang dami mo nang nilagpas ang pagsubok. Kaya nga, kung bibilangin, siguro kung magbibilangan tayo ng mga ginawa ng Diyos sa'yo, kulang ang mga bilang na pwede mong sabihin ng kabutihan ng Diyos. Ang bawat araw lang na ginigising ka ng Panginoon, napakalaking bagay sa buhay natin. Ang nakalagpas ka ng 2 taon ng pandemya, isang napakalaking pasasalamat sa Panginoon. Na hindi ikaw yung isang tao na ngayon kumakanta ka pa, ang lakas-lakas mo pa, pero bukas patay ka na pala. Napakapalad mo bilang isang Kristiyano. Dumaan ang mga pandemyang iyon. Hindi ka pinabayaan din na ginutom ng Panginoon kahit nasa bahay ka lang. Hindi pa ba pwede sabihin, Lord, salamat sa lahat ng mga yun, ha? Kaya lahat ng mga bagay, ano man dalhin, hindi kita ipagpapalit, Panginoon. Ang Diyos nag-aantay lang lagi sa atin. Ganun ang Panginoon. Hinahanap niya ang mga bagay na sa kahinaan natin, siya ang magiging lakas natin. Minsan lang kasi sa buhay natin, sa ating konklusyon, di ba tayo minsan, kapag ikaw yung breadwinner, ikaw yung parang feeling nila ay malakas sa pamilya, takbuhan ng pamilya. Kapag may pangangailangan ng pamilya, ikaw ang takbuhan, ikaw ang hihingan, ikaw ang lahat. Parang ikaw ang ginamit para maging channel of blessings. So, sabi nga, strong ang iyong personality. May strong ang iyong, malakas ang iyong pagkatao. And during the times when you are weak, iniisip mo, nobody cares for you. Wala nang nag-care sa akin. Kasi iniisip nila malakas ako. Parang gano'n, di ba? Iniisip nila malakas ako eh. So kapag ikaw nagkasakit, parang walang nag-care
nag-care sa'yo kasi inisip na, ay, makaka-recover yan, malakas yan eh. Malakas kay Lord yan. Nagkasakit ang pastor mo, huwag na natin dalangin, huwag na natin panalangin, malakas kay Lord yun. Parang ganun. Parang, iniisip lagi natin na, kaya na yun. Kaya niya na yun. Pero alam niyo ba, yung mga strong people, yung mga bagay na iniisip natin, wala silang magawa, umiiyak na lang mag-isa. During the time na sila na lang, bakit kapag kailangan nila ako, hinahanap nila? Kapag hindi mo sila mapagbigyan minsan, sasabihin sa'yo, napakakuripot mo. Sasabihin sa'yo, yan, di man lang makatulong. Minsan lang hindi ka makatulong. Ang bilang nun, 1,000. Pero, the time na ikaw lang nangangailangan, the time na kailangan mo ng comfort, ng peace, ng yakap, ng halik, ng love, wala na. Hindi mo sila makita. Why? Kasi inisip nila, kaya mo makarecover mag-isa. Ganun minsan tayo sa Panginoon eh. Diba? Kapag ang dami natin hinihingi sa Diyos, Lord, magawa ko ito, Panginoon, may ipasa ko ito, Lord, lahat ng ito, kailangan makamit ko. Lord, lahat ng ito, mga bagay nito, gusto ko. Nakalapit tayo agad kay Lord. Pero kapag nakuha na natin lahat, nobody cares. Sorry mo na, Lord, ha? Kasi, busy ako eh. No? Ito yung mga bagay na dapat natin timbangin sa buhay natin. So, what is in your hand? Nasa kamay mo. Ang paglago mo o bagay na nasa level lang ang iyong spiritual na buhay. But if you want to experience the goodness of God, huwag kang sumuko na paglingkuran siya. Huwag mong ilagay sa hulihan ng prioridad mo ang Panginoon. Siya ang laging maging una. Dahil walang ibang Diyos na pwede kang takbuhan liban sa Kanya. Panginoon lang yun. Ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Gaya ng sinasabing ang stick na yon, ang tungkod na yon, na daladala ni Moses, pinigyan ng buhay ng Panginoon para lamang mapatunayan na ang Diyos ay makapangyarihan. Ano ba sa bahagi ng buhay niyo ang parang patay? Walang buhay. Baka spiritual. Sabi, ilangan ko lang kay Lord, ako magpapalakasan bata. Ano ba mga kahinaan mo? Akong kalakasan mo, anak. Yun ang Panginoon eh. Never na ikaw ay susukuan ng Panginoon. For 40 years, doon sa ilang. Bagamat naranasan ni Moses yung kahirapan, dahil tinuruan talaga siya ng humility. Tinuro talaga sa kanya ng Panginoon. Bakit minsan tinuturuan tayo ng Panginoon para mag-down tayo? Mapunta tayo sa kawalan na talagang parang nalugi lahat? Tinuturo talaga ng Panginoon yun para hahanapin mo siya. Kasi nakalimot eh. Nakalimutan mo lang siya. Sabi nga, hindi ka naman masama. Mabait ka, anak. Anak kita eh. Nakalimutan mo lang na mabait ka. Ganun ang Panginoon. At kailanman, hindi nakalimot ang Panginoon sa lahat ng mga pangangailangan mo. Anong bagay na pinanghahawakan mo ngayon? Itaas mo sa Panginoon. Siya lang ang may tunay na hawak ng susi. Pagpapala, biyaya, kagalingan, sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Siya lang nakakaalam ng buhay mo.
kahit buhok nga natin, kayang bilangin ng Diyos. Pangangailangan mo pa kaya? Yung nararamdaman mo pa kaya? Alam na alam ng Diyos. Kung nagtatampo ka, nagagalit ka, masama ang loob mo, may unforgiveness sa heart mo, alam na alam ng Diyos yun. Ang gusto lang ng Panginoon is maging bukas ang puso mo sa Kanya. Kaya nga, doon sa panghuli natin na sinasabi ng Panginoon, nag-i-insist ang Panginoon sa iyo. Gustong-gusto ng Panginoon madala ka sa langit. Sa kaligtasan na inilaan para sa iyo. Meron kang isang lugar sa langit na inilaan ng Panginoon. Lantay na ginto. Pero kailangan makapasa ka sa lahat ng testing dito sa ibabaw ng lupa. Ano ang sakit, karamdaman, pagsubok, karanasan sa buhay? Diyos lang ang pwede natin pagtiwalaan talaga. Gagamitin mga doktor, gamot, pero ang Panginoon, takbuhan niya ng mga Kristiyanong tunay. Siya lang ang pag-asa dahil siya may hawak ng buhay mo. Kahit umugod-ugod ka na, kung gusto pa ng Panginoon na buhayin ka, bubuhayin ka. Ang nanay ko, 93 years old. Hindi makatayo, nakahiga lang. Naka-NGP. Ilang buwan na. Kahit sinasabi ko sa Panginoon, pag umuwi ako doon, Nay, Mama, okay lang. Umuwi ka na sa Panginoon. Binibigay ka na namin para hindi ka maghirap. Pero kung bibigyan ka pa ng Panginoon ng buhay, hindi ka rin kami magsasawang alagaan ka. Dahil may purpose ang Panginoon. Hindi namin makausap. Nakatingin lang sa'yo, nakatitig lang sa'yo kung kinakausap mo. Pero sabi ko nga sa inyo, alam ko may nararamdaman siya dahil nung muli kong nagpaalam sa kanya, tumulo ang luha niya. So, ibig sabihin, damang-dama niya, kaya hindi lang siya makakilos, hindi siya makapagsalita. Ganun ang Panginoon. Mahal ka ng Diyos. Walang sino man sa atin dito magsasabing hindi siya mahal ng Panginoon o pinabayaan siya ng Diyos. Tayo lang ang nagpapabaya. Tayo lang ang lumalayo. Tayo lang ang nakakalimot. Pero ang Panginoon, kahit kailan, hindi kanya pinabayaan.